Sa panahon ng digmaan laban sa mga Espanyol, maraming sundalong Pilipino ang nagsakripisyo at nagbuwis ng buhay para sa ating kalayaan. Napapansin mo ba ang mga ribulto sa tulay ng Zapote sa Las Piñas, papuntang Bacoor sa probinsya ng Cavite? Noong Pebrero 17, 1877, naganap ang labanan sa tulay ng Zapote sa pagitan ng puwersang Espanyol at mga revolusyonaryong Pilipino. Ang KKK, kataas-taasan, kagalang-galang, katipunan ng mga anak ng bayan at ang Magdalo sa pamumuno ni General Aguinaldo kasama sina General Edelberto Evangelista at si General Tomas Pascardo laban sa mga Espanyol, ang Spanish Empire at Guardia Civil sa pamumuno naman ni Gobernador General Jose de la Cambre at General Camilo de Pulavieja. Mayroong 10,000 pwersang sundalong Pilipino na ang gamit lamang ay sibat, bolo, kutsilyo at improvised mga baril laban sa 16,000 sundalong Espanyol, isang dibisyon na binubuo ng infantry, cavalry, artilleria, medics at sappers na dinagdagan ng ilang regiment ng mga cazadores. Sa pagkatalo ng revolusyonaryong labanan at pagbubukas ng ikalawang yugto ng digmaan, sinimulan ng mga Kastila ang kanilang kampanya upang mabawi ang mga teritoryo. Ang kampanyang ito ay nasa kamay ng mga Pilipino sa unang bahagi ng revolusyon pagkatapos na mapagpasyang labanan ng Pinakayan at Dalahican noong 1896. Ganap na alam na ngayon ni Gobernador General Camilo de la Vieja na ang pangunahing bigat ng revolusyon ay nasa Cavite. Nagpasya na maglunsad ng 2 pagsalakay upang talunin ang mga revolusyonaryo sa pamumuno ni Aguinaldo. Inutusan niya si General Jose de la Cambre na magmarcha kasama ang kanyang mas malaking puwersa laban kay Silang upang sakupin ang mga katipunero mula sa likuran habang siya mismo ang sasabak sa mga Pilipino na kilala bilang Cavite Offensive. Mahigit 20,000 Kastila ang nagmarcha mula Maynila patungo sa lalawigan ng Cavite upang bawiin ang mga bayan ng probinsya na nawala sa mga revolusyonaryo. Pagkatapos ay nagplano ang mga revolusyonaryo ng counter-attack para matigil ang opensiba ng mga Espanyol sa Cavite. Ang lugar ng labanan ay binalak para sa Zapote Bridge. Tinago ang kanyang hukbo 10,000 sundalo sa mga palumpong sa katimugang pampang ng ilog Zapote. Intusan ni Aguinaldo ang mga sundalo na magtanim ng mga dinamita sa tabi ng tulay at maglagay ng mga matutulis na bamboo stick sa ilalim ng tulay. Makalipas ang ilang oras, nagsimulang tumawid ang 16,000 Espanyol. Ang bitag ay sumibol at ang dinamita ay pinasabog. Kinasawi ng ilang tropang Espanyol at ikinasugat ng marami pa. Pagkatapos ay lumabas ang mga sundalo mula sa mga palumpong at nakipaglaban ng magkakahawak kamay. Tinaboy ang magkasunod na alon ng mga tropang kaaway na umaarangkada sa ilog. Sa labanang ito ay binaril sa ulo si General Evangelista at siya ay namatay. Pagkatapos ng labanan, umatras ang demoralized na mga sundalong Espanyol patungo sa Muntinlupa. Ang panig ng mga Pilipino ay nagtamo ng 450 casualty at mahigit 900 ang sugatan. Panig ng Espanyol ay nagtusa ng 441 casualty at humigit kumulang 870 ang nasugatan. Bukod dito, 313 sundalong Espanyol ang nahuli.
Ang ilog ng Zapote ay nagkulay dugo sa daming buhay na lagas sa puwersa ng mga sundalong Pilipino at Espanyol. Makasaysayan ang tulay na ito. Marami man ang mga nakakalimot, pero wag natin ipagkait sa bagong henerasyon ang mga natitirang alaala at mapanatiling mapreserba ang mga ganitong lugar. Kung ikaw ay mapapadaan sa tulay na ito, magbigay pugay o respeto sa mga bayaning Pilipinong nagbuwis ng buhay para sa ating kalayaan. Kalayaan na ngayon ay inaabuso na ng iilan. Ako si Ata at ito ang Kalakaw TV. Maraming salamat at mag-ingat po tayong lahat.